Ako, mga taga City of Manila, alam mo naman, napakaraming tao, milyon ang mga mamamayan ng City of Manila. Totoo ba na itong si Senator Amy Marcos, ang ini-endorso raw na kandidato ay si Isko Moreno? Na malayo naman ito kung ikukumpara dun sa tinutulungan, ini-endorso ni House Speaker Martin Romualdez na first cousin ni Senator Amy. Ang tinutulungan naman ito yung incumbent mayor na si Hani Lacuna. Okay? So kung totoo yan, although local politics lang ito, kailang may epekto yan sa national. Alam mo bakit? Kasi kung yung magugunita, si Amy hindi na isinama ni Pangulong Marcos to sa kanyang binanggit na kandidato. Sabi niya 11 o 10 na lang ang kanyang kandidato sa alyansa para sa pagbabago. Tapos sinabi ni Amy, umalis na nga daw siya. Hindi na siya kasali at independent na lang. Pero ngayon, yung sinusuportahan ng kanyang pinsan, at kung di ako nagkakamali, pag sinuportahan ni Speaker kung sinong local candidate, ayun din nasusuportahan ni Pangulong Marcos dahil silang dalawa ay magpinsan na, magpartner pa, Pangulo at saka Speaker. Si Hani Lacuna ang tinutulungan eh. Pero kinukontra nitong si Amy Marcos. Kung totoo, kasi minakita ako na parang statement or pahayag na mas pumapabor si Amy kay Isko Moreno. So, hindi lang pala sa national, kinukontra ni Amy ang kanyang kapatid at kanyang pinsan. Pati pala sa local politics, especially dyan po sa Maynila. Paano kaya sa Ilocos? Di ba sa Ilocos ang kandidatong gobernador yung kanyang anak? Si Sandro Marcos, incumbent First District Congressman ng Ilocos Norte, ay anak ni Pangulong Marcos. Ano kaya? Ano kayang balita sa kayo mga taga Ilocos? Anong balita dyan? Sinusuportahan ba o hindi ni Amy Marcos si Sandro bilang congressman re-electionist ng Second District First District, ng Ilocos? Nakibalita po sa inyo. Pwede po kayong mag-comment, nag-react, at baka na makikita ko yan sa comment section. Ano po ang balita sa local politics sa Ilocos? Malakas pa ba ang angkan o pamilya ni Amy kumpara sa pamilya ng Marcos, ni President Marcos at Sandro Marcos? Ayan, okay? Kasi dito sa Manila parang may kontrahan na nangyayari. Expected natin na talagang sa politika, walang panghabang panahong kaibigan, walang panghabang panahong kaaway, kahit magkapatid, ay nagkukontrahan. Makulay na makulay ang local politics. Di ba dyan sa Makati, yung mga Binay at saka yung yatang, ano ba tawag yun, magbayaw ba yun? Magkalaban. Anyway, talaga naman may mga ganyan sitwasyon. Nagpapatunay lang na talagang iba na ang galaw nitong si Amy Marcos. Pero ang tanong, saan kaya siya kukuha ng boto? Kung ini-endorse niya sa Maynila ay halimbawa talagang totoo na si Isko Moreno. Sa tingin ba ninyo ang Marcos loyalist at saka DDS ay susunod tsaka gustuhan ni Amy? Ang balita ko, yung mga maraming Marcos loyalist, Marcos supporters at marami ring DDS ang ayaw kay Amy. Baka yung i-endorso, susuportahan ni Amy ng mga local candidate ay madamay sa kanya. Kung yung mga gunita doon sa pinakahuling survey, number 18, pang-18 na lang, si Amy. Dahil nga parang namamangka sa dalawang ilog na hindi mo malaman kung papunta ng Davao o papunta ng Malacanang. Parehong yung ilog na yan, ayaw naman siyang tanggapin. Baka maka-apekto sa lokal. Paalaala sa mga local candidate, congressman, governor, mayor. Baka pag nag-endorso kayo at kayo ay lumapit kay Amy, baka madisgrasya pa kayo. Kasi nga yung Marcos loyalist, at saka yung DDS supporters na kailang magkabilang panig ay nagdududa sa integridad, kakayanan, katapatan ni Amy Marcos. So akin naman dito bilang political blogger, nagpapaliwanag lang tayo at nagtatanong lang. Kasi sa akin pong analysis at opinion, ang pag-iendorso sa isang kandidato, local or national candidate, yan po ay hindi hupang karaniwan. Nakataya dyan ang record, kredibilidad, pagkatao ng isang nag-iendorso. Kung maganda ang kredibilidad, pinagkakatiwalaan ng tao ang nag-iendorso, malamang makatulong
sa tinutulungan niyang local candidate. Pero kung pinagdududahan ng katapatan at loyalty ng nag-i-endorse kahit na national position, pag tumulong sa local, ba delikado yan? Kaya kayo mga local, huwag kayo masyadong kukumpiyansa. Baka pagka kayo tinulungan ng mga nagpapakilalang national candidate, madami kayo. Inuulit ko, hindi gusto ng mga Marcos loyalists at supporters, silent majority, ang style ni Amy Marcos sa pag-iimbestiga, sa paghahanap ng mastermind kung sino nagpahuli kay Duterte at dinala sa ICC. Pero hindi naman niya inimbestigahan at tinanong sino ang mastermind ng tukhang ng Duterte administration. Yun ang importante dahil doon maraming namatay. Sa paghuli kay Digong ng ICC at ng PNP, wala namang nadisgrasya dahil ipinatupad ang batas. So yun pong galaw ni Aimee na pro-Duterte, sa aking opinion, ay hindi naman ho tinatanggap ng mga Duterte. May mga abogado nga ng mga Duterte na china-challenge siya. Patunayan mo kung talagang ikaw kakampi namin o hindi. Kasuhan mo ang kapatid mo. Wow, napakabigat na challenge. O yan, yun ho yung background. Kaya again, hindi lang ang City of Manila, ang iba pang mga local candidate, hindi lang sa Ilocos kung saan man. Sa tingin ba ninyo, pag kayo tinulungan ni Aimee, makakatulong sa inyo? O baka madisgrasya pa kayo? O baka madamay kayo sa pawindang-windang na prinsipyo at paniniwala kung saan ba talaga? Dahil officially, humiwalay na siya sa kasalukuyang gobyerno under President Marcos na kanyang kapatid. At tinanggap naman ng campaign manager na si Congressman Tubi Tiangco ang pag-atras o hindi na tuluyang pagsama ni Aimee sa alyansa para sa pagbabago. Ayan, okay? Maging maingat lang po ang mga kandidato, ingat din ang mga leader nila, ingat din tayo mga botante, huwag natin kalimutan, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakataya dito sa darating na eleksyon sa Mayo. Kaya mga botante, huwag kayong pagamit, huwag kayong paguyo, huwag kayong pabudol, huwag kayong palinlang. Ilagay nyo, isipin nyo kung sinong kandidato from national to local ang karapat-dapat nakabase sa prinsipyo, paninindigan at kakayanan, katapatan. Pagka mga balingbing, sip-sip, walang kakayanan, walang katapatan, walang paninindigan, garbage na kandidato yan. Huwag niyong tulungan, magsisisi ka ng 3 hanggang 6 na taon. Yan po yung aking paniniwala. Kaya please like and share ng ating mga video. Okay? I-forward nyo, parating nyo sa ating mga kabayan, hindi lang ho sa Pilipinas, sa buong mundo, para alam nila kung anong nangyayari at may parating natin ang ating mga idea at kaalaman tungkol sa ano ang kapangyarihan, karapatan ng botante. Ano ang ating dapat gawin at higit sa lahat, paano pipili sa mga taong kapanipaniwala ba o hindi. Lutang na lutang kung ano ang pagkatao ng iba. Di ba? Like and share. Subscribe kung hindi pa.